Update po tayo sa matinding traffic sa NLEX ngayong sarado ang Marilao Interchange Bridge matapos nga po ang pagsalpok doon ng dalawang truck kahapon. Kausapin natin si Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po Sir Rafi at sa Balitang Hali mga nanonood po natin. Opo, nakagawa na po ba kayo ng paraan para maibsan yung traffic dyan po sa lugar? Ano po yung mga alternatibong ruta para sa mga babiyahe dyan po sa NLEX? Opo, yung pong ginagawa natin talaga sir na implement po natin is yung pag-implement po ng counterflow at kasalukuyan nga po. Meron tayong tuloy-tuloy na counterflow pero pagka naman yung ating pa-southbound traffic ay hahaba ng husto, pansamantalang tinitigil po natin yung ating counterflow. At yun po yung isang inilabas natin na alternative is yung magre-route po yung ating mga motorista. Actually, as early as yung sa EDSA, kung talagang ito mahaba po yung traffic ng pa-northbound natin, andito na po halos dito sa Balintawak Toll Plaza, pwede na pong dumiretso po doon sa papuntang MacArthur. Mm-hmm. And then, pwede po silang kumanan po doon sa may Bocaue Bypass Road. Mm-hmm. At mag-a-access sila through CDV Interchange. At pwede na po silang pumasok doon pa norte. Lagpas na po yun ng congested areas po natin. Mm-hmm. At pwede rin pong instead of CDV interchange, pwede po din kunin yung towards Bocaue interchange and then papasok po ng northbound entry po ng Bocaue interchange. And then yung po pa southbound, pwede din pong Bocaue interchange bago pa po pumasok doon sa plaza. And then towards MacArthur and then pwede po sila pumasok ng expressway or dumiretso na po sila sa papuntang EDSA. Mm-hmm. Of course, itong rerouting scheme nyo nasa inyong website po at nasa inyong mga social media accounts. Apo, ito po yung mga nilabas po nating possible na kunin po nilang rerouting. Sa inyo pong initial assessment, ano po ba yung, gaano ba kalaki yung damage dun po sa tulay at gaano po katagal kaya ito makukumpuni? Opo, yun po, agad-agad na pinuntahan naman po ng aming mga engineers at yung aming contractor na gagawa nung madaling araw na na-hit nga po siya, yung Marilao Beach. At yung assessment po nila ay within 2 to 3 weeks po yung repair na kakailanganin. Naumpisa na po ito kagabi. Naglagay na po sila ng shoring support para to ensure na safe yung lugar bago po, habang ito ay ginagawa. At yun po, kinakailangan po talaga ng tuloy-tuloy na sarado po yung mga lanes sa ibaba para safe po yung ating mga motorista. Mm-hmm. At walang pagtigil yung paggawa. Para po, bago mag-Holy Week naman po, ay mabuksan na po natin lahat yung lane. So hahabulin niyo po yung bago mag-Holy Week na mabuksan na yung buong linya. At meron ho bang pagkakataon na may isang linya na pwedeng mabuksan kapag na-repair na yung bahagi ng tulay? Yun po yung titingnan po natin na kung pwede po dun sa assessment ng ating engineers at saka yung aming contractor na gagawa. Sa inyo pong pagtaya, mas mabuting mag-alternate route na lang itong mga motorista at huwag tiisin or manatili doon sa expressway. Kasi yung ibang mga motorista, gusto nila doon na lang at tiisin na lang yung mahabang traffic. Gaano ba katagal sa inyong assessment yung itatagal ng traffic kapag nanatili sa expressway? Actually sir, marami po yung mas pinipili na po nila yung dumiretso. Dahil may instances din na kami na babalita na at times talaga bumabagal din yung traffic flow doon sa MacArthur. Mm-hmm. Okay. Posible ba pero may time din po kasi na mas maluwag po doon. So yun po, kami talaga nagsasuggest na tingnan na lang po nila kung saan po yung mas mabilis na ruta po nila. Opo, bagamat ito po yung aksidente, posible bang i-considera ang pagpapadaan ng libre sa bahagi ng Marilao Toll Plaza kung ganitong katagal yung pagkukumpuni rito? Opo, yung aspeto na yan, sir, ay po, antayin na lang po yung aming top management kung ano po yung pwede po nilang ipalabas tungkol dyan. Mm-hmm. Nabanggit nyo, bumabagal din kasi yung trapiko sa may MacArthur Highway. Ano pong coordination nyo with the LGU para maibsan yung traffic at ma-coordinate yung pagpapadaan doon ng mga galing sa NLEX?
Opo, lahat naman po nung LGU ng Bocaue, Marilao at saka Amecawa, nakausap na po rin po namin. Maging dun sa nangyari dun sa tulay. So, yun po, dun din po kami minsan nakakakuha ng mga information para po masabi na mas mainam po talaga yung pariroute or dito po sa loob po sila. Pero dahil dito sa sobrang haba dito sa loob na traffic, parang nakikita po namin na mas mainam po kung mag-reroute po sila. Ano pong posibleng pananagutan ng driver ng truck sa insidenteng ito? Opo, yun pong truck driver at saka yung owner, maaari po silang samahan ng reckless imprudence resulting in damage to property. Pero ito i-assess pa po ninyo? I think yun na po yun, sir. Inaantay lang. We are undergoing yung process na po talaga ng pagpapile ng case po or kaso sa against po doon sa driver and yung owner po ng truck. Okay. Panghuli na lamang po, baka may abiso ho kayo sa mga dadaan dyan sa NLEX. Siguro kung walang importanteng lakad, wag nang tumuloy or ano pa yung pang alternatibong ruta bukod po dito sa may MacArthur Highway. Nasa inyo pong pagkakataon. Opo. Yun, sir. Yun nga po. Tama po kayo kung talaga naman pong kaya nilang wag na lang ituloy yung biyahe nila. At yun naman po talaga yung mga importanteng biyahe na talagang hindi pwedeng i-cancel or kailangan ituloy ay yun po. Tingnan lang po nila yung current situation po ng expressway, gaano kahaba na po yung ating traffic dito. At doon naman po sa rerouting, tingnan nila kung mas maluwag po doon. And pwede po silang mag-reroute na lang instead po na dito sa loob. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po sa Rapi at maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Okay, si NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio.